po ng Genesis. In the book of Genesis, in chapter 13, in verse 17. Lahat po ng nakasumpong ay magsabi, "Thank you, Jesus." At sabi po dito, "Arise, walk through the land, in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee." At hinihiling po si Pastor Fernando sa panalangin po. Praise God. Salamat Panginoon sa mga salita na nabasa at salamat sa biyaya at pagpapalang katalay dito. Mamusap ka sa iyong anak Panginoon sa umagang ito at ikaw ang patuloy Panginoon na magbigay ng mensahe sa aming mga ngaral sa umagang ito. Ilagay mo sa kanyang puso at isipan Panginoon na siyang mamutawi sa kanyang labi. Purihin ka Panginoon at siyang nagilang pangalan na aming inangkin ng tagumpay sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating mahal na Diyos. Hallelujah. Sapagkat siya'y mabuti. Amen. Hallelujah. He is the same God. Hallelujah. The God of Abraham. The God of David. His name is Jesus. The great I am. Hallelujah. And allow me to preach the word of God na nagsasabing, keep going. You're almost there. Hallelujah. Sige, palagpakan pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. To God be the glory. At mawakaw po na po ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Sabi po, mga kapatid, amen, in our text, arise. Ibig sabihin, there was a command, mga kapatid. Walk through the land in the length of it and in the breadth of it. For I will give it unto thee. Amen. Hindi ko po alam, amen, kung ano po ang mga pinagdadaanan po ninyo o mga laban po ninyo sa buhay. Amen. But God, He knows it, mga kapatid. That's why, keep going. You're almost there. Hallelujah. Abraham's walk demonstrated his trust in God. Amen. Even when the path is unclear. Kasi ang sabi lang ng Panginoon, amen, magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba-haba at niluwang-luwang yan. Pero hindi alam ni Abraham kung ano po, amen, ang naghihintay sa kanyang paglakad. Pero siya'y nagtiwala sa ating buhay na Diyos. Maaari ko bang sabihin sa umagang ito, hallelujah Jesus, that God we serve, He is telling us, keep going, you're almost there. Hallelujah Jesus. We are called to step forward into God's plan. Right. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Keep going is to continue moving forward. Hallelujah, Jesus. Wala pong nagpapatuloy na paatras po, kundi umaabante. Umaabante. Amen. Sa patuloy na kabutihan ng ating Panginoon. Umaabante sa patuloy na habang-awa ng ating Panginoon. Umaabante sa patuloy na kalinga ng ating Panginoon. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah, Jesus. As far as promise is concerned, God tells Abraham that He will give him a son through his wife, Sarah. And God fulfilled that promise. Dahil nagkaroon si Isaac. Amen. Hallelujah, Jesus. In chapter 22, amen, in verses 1, sabi po rito, "And came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am.
And he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went into the place of which God had told him. Hallelujah, Jesus. Yung pagsunod o yung pagtawag ng Diyos kay Abraham, it is not only demonstrated, amen, a physical walk. Amen. Hallelujah, Jesus. For we walk by faith and not by sight. Hallelujah, Jesus. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. At sa wikang Tagalog, ito po. At sinabi ni Abraham, verse 5, sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno, at ako, at ang bata, ay paroroon doon. Tinutukoy niya po ang kanyang anak. At kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. What a great faith kay Abraham. Bakit po? Because he knows kung sino yung hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Maaring pagising ni Abraham, nagtatanong siya, Diyos ka ba talaga? Kasi pinangako mo yun eh. Maaring ganun. The Bible is silent. Pero tao pa rin si Abraham. Amen. Hallelujah, Jesus. At hinintay po niya yung panalangin na yun. Hinintay niya yung pangako ng Diyos na yun. Pero biglang ganun, amen, yung diling ng Diyos sa buhay niya. In our generation, amen, mayroon pong expectation ng ating buhay na Diyos sa bawat isa po sa atin. When we worship God, hallelujah, sabi po kanina sa Sunday school, with all our heart, hallelujah, Jesus. Sumunod si Abraham with love. Pinili niya ang Diyos. Mahal ko ang Panginoon. Maaaring sinabi ni Abraham, ini-encourage niya yung sarili niya, mga kapatid. Because faith demands action. Hallelujah, Jesus. At sabi po dito, at kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at pinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. Yumaong magkasama. Ang Bible hindi po nagpa-practice. Amen. Talagang kasama niya si Isaac, mga kapatid. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang kordero pinakahandog na susunugin? Nag-umpisa na pong nagtatanong, amen, si Isaac. Siyempre, parang ikaw ba naman po? Amen. Wala kang makitang ihahandog. So nagtataka talaga. Amen. Hallelujah, Jesus. Kung ako maaari yun, kung musmus na bata, mga kapatid, talagang makikurious po ako, mga kapatid. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pa sila'y kapwa yumaong magkasama. What a faith, mga kapatid. And Abraham said, my son, God will provide. Hallelujah, Jesus. Instructed them for an offering, so they won't be put of them together. Keep going. You're all there. Hallelujah, Jesus. If you believe, amen, that God will provide. He's the same God today, yesterday, and forever. Amen. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Bless po ako. Amen. Doon po sa ginagawa na pinupush po ni Pastor. God will provide. Keep going. Yes. You're almost there. Hallelujah. Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko pa ng una, ang iyong pinagdaraanan, young people, mga mahal po naming nanay, mga mahal po naming tatay. Pero, keep going. You're almost there. God will provide. Hallelujah, Jesus. The Spirit of God. Hallelujah, is always weak to our weaknesses. Hallelujah, Jesus. As far as keep going is concerned, we need to fight in God's power. That's why we achieve victory. Amen. Hallelujah, Jesus. Very familiar na po tayo nung naghamon. Amen. Itong si Goliath. Amen. Sa mga Israelites. At mayroon pong shepherd boy. Amen. Na tumanggap ng hamon na ito. But not, it is all about King David. It is not all about him, mga kapatid. Because my Bible says in chapter 16, in verse 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Hallelujah. The praise, mga kapatid. Amen. And the Spirit of the Lord came upon David. Right. And that Spirit is power. We need to fight in God's power for us to keep going. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya nga nung minalit siya ni Goliath, mga kapatid, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I came thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. We need to fight in God's power, mga kapatid. We can do nothing without God's power. Hallelujah, Jesus. Walking in the Spirit is a daily practice of submission to God. Dahil nais ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na lumakad sa Espiritu. Dahil ayaw po ng Panginoon, amen, na tayo ay manghina. Kaya mayroon pong solusyon lagi ang Diyos. Amen. 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 If we are willing, amen, na magpasunog sa apoy ng ating Panginoon. Sabi nga ng awit, apoy ang kailangan upang maginglaw ka. Hallelujah, Jesus. When comes the fire, which is the Holy Ghost, there is power. Hallelujah, Jesus. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. At hindi tayo mahihiya na ibahagi ang gospel ng ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo mahihiya, amen, na humarap sa mga kaluluwa, amen, na nais iligtas ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang nagpo-convert ng kaluluwa. As a living testimony sa inyo, mga kapatid. Way back 2021, yun po ako na-convert into this faith, into this fellowship. At hindi po sa inyong kaalaman po lahat, ako po ay dating sa Krista. At that time, nung umpisa kong mangusap ang Diyos sa aking pong buhay, through the post, mga kapatid, ng isa pong young people na kabayan their United Pentecostal Church, Kalasyaw din po sa akin, sa local church po namin. That day po kasi, mga kapatid, is mayroong
was passed away. Amen. At hindi ko alam na ganito po pala yung plano ng ating Panginoon sa buhay. Yung mga panahon na yun na nanglulumo po ako dahil yung tatay ko po is hindi po kami ganun close. Kasi po, mamas boy po basta. Kaya pala. So yun po, mamas boy po. At sobrang hirap po nun para po sa akin. Na halos lambing-lambingin lang ako ng tatay ko. Anong gusto mo? Kasi nandun lamang po ako sa halos sulok. Na halos ayaw kong kumain mga kapatid. Pero kumain pa rin ako para ako. Hallelujah. At dun po nung isang gabi mga kapatid, nag-Facebook po ako. Amen. At may nabasa po akong post na isang young people. At yung post na yun mga kapatid ay ginamit ng Diyos para palakasin niya ako. Para umpisa na palang magpakilala kung sino ang tunay na buhay na Diyos. Hallelujah. At yun, in-invite niya ako. So hindi po pag-aalinlangan dahil syempre, noon po mga panahon na yun ay maganda yung parang okay to. Parang pwedeng mamit ito. Pero wala po sa, ano po yun. Yun po, nag-send po siya ng address. Sinearch ko pa po sa Google. Dahil kahit doon lamang din po yun sa bayan po namin sa Kalasyaw, sa Pangasinan, ay hindi rin po ako kasi palagala na tao po. Di lang mahalan. Amen. At nung pagka-search ko po nun mga kapatid, amen, ay yun po, nasumpungan ko po yung church building po na yung dingding po nun ay sabo na may, kasi nasa pioneering stage din po yung mga Pentecostal po. At sabi ko sa isip ko, church po ito na. At tinawag niya po ako hanggang sa doon po. Hindi ko po alam mga kapatid, nung tinawag po ako para magsalita, para po bang may nagtulak po sa akin, amen, na sabihin kung paano bang kumikilos ng Diyos sa mga oras na yun. Dahil hindi ko mapigilan yung luha ko mga kapatid. Kahit sinasabi ko, kailangan kong kontrolin yung emosyon ko. Dahil nahihiya po ako sa bawat isa po sa kanila. Amen. Pero hindi ko mapigilan na umiyak mga kapatid. Hindi po dahil sa nawala yung nanay ko. Pero may kakaiba. Amen. Na pangungusap ang Panginoon. Dahil yung tatay ko po ay magsasaka. Lagi po ako sa bukid. Meron din po kaming mga alagang kambing mga kapatid. At one time yung marami po namin kambing na pagalitan po dahil napabayaan ko po sila. Pero yung pala, kasi yung mga kambing po namin maaamo, kahit sino pong tao ang lumapit, pwedeng nilang kunin. Yung pala, doon po sila pumunta sa silong po ng mangga na may papat. Doon po kasi sa bayan po namin is bahain po. Kaya kapag bumaha, pinapakawalan po namin yung mga alaga po namin. Para mas sarili na nilang mabuhay at parang aalay-alay namin. So yun po, kung nandun na po sa church po, amen, ay hindi ko na po napigilan na umiyak at dahan-dahan po na nakaluhod na po pala ako. At sumunod po, amen, next week, atin ka ulit, sabi niya. Wala po akong nasabi kundi, sige po, gusto. Atin po. Pagkabalik ko po nun, yun na rin po yung araw na tinanggap ko ang aking Diyos na tagapagligtas. His name is Jesus. At patuloy na kong binabago at binabuhay ko mga kapatid. Hindi ko akalain na magkapag-aaral pa ako sa kolehiyo. Dahil 2013 pa po ako nag-graduate sa high school, ang tagal na po. Wala nang patutunguhan ng buhay na ito. Na-scam pa ako mga kapatid sa pag-apply ko abroad. Dahil pinipilit ko po yun. Sinabi ko pa sa Panginoon, Lord, 2 years lang sa Taiwan. Susundin ko na kung ano yung tawag ko sa buhay. Kasi before po that mga kapatid,
There was a dream, hallelujah Jesus, na nasa bangka po ako at nangingisda po ako, naglalambat po ako mga kapatid. Yung lambat sobrang haba na hindi ko halos natapos. Pero habang kinukuha ko yung isda, nahulog po ako sa tubig. Sa panaginip ko na yun. Kaya nung mga time na sinabi ng aking tay pastor, sige, pag-pray natin, babalikan kita niya. Sinabi nila nun, may calling ka sa Panginoon. At sabi ko lang, I am not worthy. Kaya alam ko yung sarili ko. Mga kapatid, kilala ko yung sarili ko that time, na hindi ko kaya. Nakikita ko yung sitwasyon, amen, hindi ko kaya. Kaya tinuloy ko yung pag-abot ko. At sabi ko sa Panginoon, kung ito ay magkakaroon po ng process, Lord, kalooban mo. Nagtaga pa, nagkaroon ng process. Pinautang po kami ng uncle ko ng yung placement fee. Amen. Pang medical. At lahat smooth. Naipasa ko yung medical, lahat pati interview. Yung ticket na lang mga kapatid. When it comes to pandemic. So yun po mga kapatid. Hanggang sa nag-update ko, humingi ako ng update. Nasa wala ka. Yung parang naging broker ko na ay hindi na nagparamdaman. Kaya doon ko pa napagtanto kung ano man yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin, magkakaiba po tayo ng calling mga kapatid. Hindi po lahat ay tinawag ng Panginoon. Hindi po lahat, rather ay pinili ng Panginoon. Pero tayong lahat ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Keep going. You're almost there. Mga kapatid at kaibigan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The greatest tragedy is not an answered prayer, but an offered prayer. Kaya huwag tayong manglupaypay, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kung meron man tayong mga unanswered prayer, ibig sabihin, inihahanda lamang tayo ng Diyos. Dahil alam ng Panginoon ang bawat bukas. Pero tayo, hindi natin alam. Maging ako, hindi ko alam mga kapatid, na magiging ganito yung takbo ng buhay. Hallelujah, Jesus. Meron pang dumating sa point, first year po ako nun. Amen. Hallelujah, Jesus. Nandun pa rin yung question sa utak ko. Tapos narinig ko kanina sa Sunday school, the battle is our own. Pero, laging merong gagamitin ng Panginoon para ipag-pray ka. And I believe, mga kapatid, nariyan po ang inyong pastor. Nandyan po ang asawa ng inyong pastor. Nandyan po, amen, si Pastor Jeff, para patuloy na manalangin sa bawat isa po sa inyo. Nandyan po ang inyong mga leaders. Amen. Pero ito po, we need also your prayers for them. Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi ng Bible, magsipanalaginan kayo. Magsipalakasan kayo. Amen. Hallelujah, Jesus. Keep going. It is almost there. Keep going to attend and fellowship. Keep going, meditating the words of God. Because the words of God will strengthen us, will guide us. Almost there. Keep going. Hallelujah, Jesus. Just like Paul and Silas, they waited something happen while they were in danger. And what they do? They worship God. Hallelujah, Jesus. Na kahit ano yung kalagayan nila, hallelujah, Jesus, still, sinamba pa rin nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ilan na kahit nandun, tinulong sila, maaaring sinasaktan sila, pero wala silang pakialam. Sinasamba pa rin nila yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Dahil maaaring nasa isipan po sila, keep going,
po nun, yung jail guard. Sabi, umalis na kayo. Pero anong sinabi ni Paul? No. What a compassion. Narinig ko rin yan sa Sunday school. Hindi ko alam kung bakit isang pangusap ng Panginoon. Hindi po kami nag-usap ni Pastor Jeff. Kaya kanina, nakikinig po ako sa Sunday school. Yun yung confirmation ng Panginoon. Then, ang nais ng Panginoon ay palakasin niya lagi ang kanyang iglesia. Amen. Hallelujah, Jesus. One of the greatest gifts you can give someone is to help them walk closer to God. Amen. Kaya yung mga testimony po natin, patuloy mong ihayag yan. Amen. Dahil mabuti ang Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah, Jesus. This is my conclusion. There are obstacles for us to keep going, but it will not stop us Yes. for keep going. Hallelujah. Greater is our God. Ano po yung praise na yan? Yan po yung laging isinisiksik ko. Una, sa isipan at sa puso ko. The greater is our God. Amen. Kung hanggang ngayon, amen, hallelujah, may mga doubts pa rin. Ano pong sinabi ng Bible? Peter, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail. Maybe that is the obstacle, mga kapatid. Dahil ang tao ay wala nang magagawa yan sa bawat isa po sa atin. Pero ano po yung minsan na nagiging problema po natin? Yung sarili po nating mga pangunawa. Kaya, pag may mali na po tayong pangunawa, go to the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Lumapit ka na sa iyo, Pastor. Pastor, ipag-pray mo ko. Hindi daw sa pag-pray mo ko. Hallelujah, Jesus. At gagamitin siya ng Panginoon para palakasin kanyang muli, para ibangon kanyang muli. Almost there. Keep going, kapatid ko at kaibigan. Hallelujah. Faith stands firm under pressure. Perseverance shapes character and leads to hope. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa ating buhay na Panginoon. Salamat po sa bawat isa po sa inyo, mga kapatid. Amen, for this great privilege. Keep going. You're almost there. Have faith in God. Trust in God. Hallelujah, Jesus. God is our victory. And to God be all the glory. Hallelujah.